Morning guys, morning mga brad. So, samahan nyo ako this morning. Tayo magko-commute. Try muna natin ulit si RC for a daily commute papunta ng QC, Marikina to QC. Daily route natin. Daily route papasok ng SK ZEC office. So let's have a quick summary ng ating first ride impression and the failed range test. Why I said na failed kasi actually hindi naman totally failed, but hindi kasi yun yung standard na ginagawa ako na pag range test, which is sinasabi ko nga normally ako ay AH per kilometer. So maraming factors na yung naka-apekto doon sa range test na yun. Kaya masasabi ko failed kasi hindi siya magiging apple to apple dun sa una kong mga range test. Kaya plano ko, alam mo yun, bakit nagkaganon. Dun muna ako sa first ride impression masasabi ko in terms of handling, suspension, okay siya. Maganda yung pagkaka-build, yung center of mass, weight distribution, okay naman, maayos, maganda. Siguro yung yung kung may mga babaguhin lang ako yung sa rear shock, so kailangan nga i-build yun. Hindi siya pwede na palit lang, so need siguro i-rebuild. Tingnan ko ano yung mga needs for replacement. Feeling ko kasi spring na lang ang mahawak sa kanya, kaya medyo matalbog. Nalubak nga ako nakuping yung plate number So in terms of response naman, maayos siya. Handling okay siya, mas comfortable. Yun, tulad ng nalubak, hindi masyado masakit. So, di ba? Okay, so in terms of performance naman, so most of the journey was naka mode 1 lang ako. So may sundot mode 3 ganun sa Barasa Strait, pero sobrang more on mode 1 lang. And I've said na ang mode 1 ko ay 154.50 lang, no? Parang scooter, parang ordinary 150 scooter, ganun. Pero nagulat ako sa kanya, swabe siya. Eto, tulad nito, naka 1 lang ako ngayon, kanina 3. So yun, ito dito ko. So medyo talagang swabe lang yung tawag dito, yung kanyang takbo. Kasi ito pag 3 sobrang aggressive o diba? Konting pitik mo lang ang bilis umakyat. Diba? Although malakas sa kuryente, pero sabi ko nga yung tama lang. Hindi naman tayo nasa racetrack, pero yung mga pasundot-sundot na hataw kasi ito dahil masyadong mataas yung power na medyo syempre matakot ka din, baka may malubak ka lang, matwist mo yung throttle, diba, aksidente. Huwag naman. Pero yun, so tulad nito traffic, ilagay lang natin sa 1 kasi hindi naman natin kailangan ng full power dito, diba? So yun, so power wise walang problema. So dun lang talaga nagkaroon ng challenge pagdating sa pagbabasa ng baterya. Yan. Sabi ko nga ako ay nasanay sa NMC and ngayon lang ako nag-LFP. Kaya hindi ko kabisado or hindi ko alam kung ano ang behavior, characteristic ng isang LFP. Lalo na to, it's a customized battery. 25S pero 12S, 13S magkabiyak. Kasi nga sabi ko nga, the challenge in custom building or conversion from gas to electric, number 1 dyan is battery placement. Paano mo
isasalpak yung battery with the limited space na merong ino-offer ang mga motorcycle frames, di ba? Dahil sabi nga natin, hindi siya designed for sa battery compartment. So yun. So tayo, nagawa naman natin ng paraan. So kaya yun yung sinasabi ko, pag ikaw ay nagbe-build, you need to analyze, you need to conceptualize, plan mabuti, 'di ba? Kasi hindi biro ang gastos ng pagbe-build. Okay? And battery ang isa sa mga pinakamalaking investment mo, 'di ba? So yun, first time ko rin na magkaroon ng open discharge na battery na LFP. Kumbaga, ang pinaniwalaan ko lang sa sarili ko at tinanggap bago ko i-conceptualize to is yung pagiging LFP niya. Number one is yung kunat. Kunat meaning yung pag matagal magbumaba yung volts, no? And bakit yun yung naging isa sa mga consideration ko para dito sa build na to? Ano kasi, sabi ko nga, gusto ko sanang ipan-track, di ba? Bagong truck rider lang ako, hindi ako expert, no? Hindi ako experienced. Gusto ko lang, alam mo yun, matuto, mag-gain ng experience sa pagtatrack. Grabe. Okay. So yun. So bakit importante yun? Because syempre yung power na need mo, which is watts, yun yung kailangan mo masustain as much as possible, diba? Although yung mga makikita nyo mga peak, as in peak lang yun. Pag naka-roll na siya, kunyari mataas yung load, yan doon makikita yun, mataas yung nagpi-peak, no? Mataas yung kilowatt o yung power output. Pero pag nagro-roll na siya, yung resistance niya bumababa na. So ibig sabihin, hindi mo na kailangan ng mataas na watts, diba? Pero kailangan mo yun for acceleration, di ba? Mga ganun. So anyway, going back dun sa topic natin. So kaya, yun yung ginawa ko. Kaya LFP ang sinubukan ko. And lastly pala, baka makalimutan ko, yung safety pagdating sa LFP. This is safer compared in terms of mga fire safety, mga ganun, compared sa mga NMC, mga ganyan. So it's a fact. So ano na yan, general information na yan. Yan yung mga tinignan ko or kinonsider ko para sa build na to. Ngayon, so balikan natin yung resulta. Pagdating sa result, okay, dun muna tayo sa takbuhan ko. So 88.4 kilometers, which is yung normal ride ko. In terms of speed, average speed nasa 40 yan, 40 plus kilometers, which is normal. Okay, yung mga ganyang speed, including na yung mga stops po dyan, yung mga traffic. Pag ganun kasi, yung average mo, hindi lang yung takbo, yung lagi ka tumatakbo, kasama yung time, no, kinocompute yung distance and yung time ng travel mo. Kaya yung average speed mo mababa. So in terms of top speed sa mode, ano ba ako nun, mataw, sabi ko hindi naman talaga ako palahataw, diba? Tama lang, tamang chill lang, diba? Kasi nga range test yun hindi naman tayo may pagkarera, diba? In terms of performance niya, which is normal lang, normal range, no? Pero nagtaka ako pagtingin ko doon sa pagtingin ko sa BMS. Kaya yun, siyempre ever since na nagano ko BMS talaga ako, JK BMS. So because of the setup na talagang kakaiba ang setup namin ni Boss Michael, nagkaroon ng mga discrepancy. And masasabi ko na parang hindi calibrated yung yung JK BMS pagdating sa AH or yung capacity. Since sabi ko nga, it's a 12S and 13S, so separate batteries po yan. So kung makikita nyo, yung resistance actually ng dalawang battery pack magkaiba. Syempre kasama na dun yung losses pagdating sa connectors, diba? So yun naman.
dahil mahaba rin yung connector eh. So possible na doon bumaba yung resistance niya. Kaya siguro hindi ko alam, kaya nagkaganon-ganon yung result. Pero in terms of voltage, yun, so babalik na naman tayo doon sa voltage, no? Pagdating sa voltage, grabe, halos walang nabawas. 0.85 volts lang ata kung di ako nagkakamali, mula Marikina hanggang Kabsat. Di ba? Parang hindi normal, di ba? Kaya ako masasabing failed yung ano ko, dahil nga nag-top up ako. Dapat sa range test hindi ka mag-top up, pero hindi talaga totally fail yung talaga tumirek, hindi naman. Sadyang ano lang talaga, hindi ko may compare sa dati kong mga range test, kasi nga hindi na pareho yung magiging resulta. This is just an honest ano lang, and hindi to standard ha na testing. So ngayon, sabi nga kay Boss Michael, iibay na natin yung ano ko, yung basis ko ba. Magiging basis ko ngayon is voltage per kilometer na lang. Since ang voltage ay medyo ano, sabi nga ni Boss Michael ay yan ay medyo accurate kumbaga. So yung voltmeter niya accurate. Since alam naman natin ang full, which is 84 volts yung kanyang full bat, and 70 volt ang dead bat. Okay, so meron siyang working na 14 volts working range. From there, malalaman na natin kung ano yung magiging range nito gamit naman ang volt per kilometer. Okay, so wala kasi akong yung ano, alam ba ang tawag doon? Yung para mabasa mo watt hour per kilometer, kasi yun yung standard sa paggawa ng consumption, no? Like mga Tesla, mga Chery, mga BYD. Kaya ako ay ganun na lang yung gagawin natin sa susunod na range test, which is eto ngayon, ganun lang ginagawa ko. So ngayon tulad ngayon 82.1, galing ako ng 83.2 bago ako umalis. So diba, ang liit lang no, ano, yung tinakbo ko na medyo hindi naman yan chill ride. Yun yung mga tinitignan ko na consideration sa next na ano natin, range test. So yun yung mga observations ko na next range test ano na natin, consider pa. So para at least marami tayong matutunan sa gantong setup. Yun. So with that po, maraming salamat po sa lahat po na nakatapos itong short video summary natin kay RC, and sabay-sabay tayong matuto sa kanya, no, kung ano yung mga kaya niyang gawin para sa atin, no, with this setup, ano yung kanyang potential, mga ganung bagay. Okay, so maraming salamat mga brad sa lahat ng nakatapos nito, and see you on our next video. So ride safe everyone.